Marami sa mga kababayan natin na isa sa pinaka nagiging challenge nila kapag nag-a-abroad is sa Middle East. At sa Middle East, marami silang na-experience na pag-a-abuse sa kanila. Abuse sexually, physically, at even na-abuse yung emotion nila, yung mental rin nila. Sa program natin ngayon, yan po yung madidiscover ninyong story. Please pa-share po ng link ng program para sa lahat ng kakilala natin. Kasama ko po yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Linibet Agustin, Pastor. Ma'am Linibet, gano'n na po kayo katagal? Ilang years na po kayo nagwo-work abroad? 12 years, Pastor. 12 years. Paano ka umabot sa point na nag-decide ka na mag-work sa abroad? Isa po akong single mother, Pastor. At nung time na yun, maliit pa lang yung anak ko nung naghiwalay kami ng father niya. So paano yun? Paano? Sino mag-aalaga sa anak mo? Yung mother ko po, So, saan yung first time mong bansa na nag-abroad? sa Saudi. Saudi. Ilang years ka po sa Saudi? 3 years, Pastor. 3 years. And how was your experience doon sa Saudi? Napaka-worse yung situation ko doon kasi that was my first week sa work ko doon na sinubsob ako ng amo ko sa nakabukas na oven. Pero Nung- bakit? Paano nangyari yun? Kasi nagalit po siya na nasunog yung cake na niluto namin. So, dalawa kayo nag-bake noon, tapos parang ikaw lang yung sinisisi niya. Pumalpak dahil sa'yo. And then, afterwards, ano yung hindi mo malilimutang experience sa Saudi? Yung muntikan na akong na-rape, Pastor, sa brother-in-law ng amo ko, which is siya yung naka-perma ng kontrata ko. Tapos binigay ako sa brother-in-law din niya na nagiging amo ko doon. Pero yung sinabi mo muntik kang ma-rape, ano yun? Parang pupwersahin ka talaga? Opo. And then, paano ka nakawala sa ganun? Umiyak talaga ako, Pastor, hanggang sa lumubsob talaga ako na parang nanginginig ako sa takot kasi sinabi ko sa kanya, pag ginawa mo yan, sir, talagang mamamatay ako. Hmm. May pamilya pa ako sa Pilipinas na naghintay sa akin. Yun rin ba yung reason kaya hindi ka na bumalik ng Saudi afterwards? Saan ka na nag-next nun after nito? Sa Qatar po, Sa Qatar. And then, ilang years ka rin sa Qatar? 2 years po. 2 years. Pero how was your experience there? Mas lumala po doon, Pastor, kasi doon sa Saudi start ako na depressed. Worse yung depression ko kasi halo-halo na yung problema sa financial, sa pamilya, tapos yung anak ko po in and out sa ospital. Tapos kung yung goal ko, Pastor, na mag-abroad is para sa pamilya ko at saka sa anak ko na umabot sa point na umuwi po ako sa Pinas na walang pera. Kasi supposed to be para mag-ipon pero nag-end up wala pang pera. And ilang taon ka na dito sa Hong Kong? Since 2019 hanggang ngayon. Sa 6 years mo dito sa Hong Kong, kamusta naman yung situation? Nung unang amo ko, Pastor, is mga matanda. Doon din ako break ng contract kasi di ko kayanan. Na-depress din ako. So nadagdagan pa yung depression Opo. mo. Pero paano ka na napunta dito sa health center? Sa isang kaibigan, Pastor, siya yung nauna dito sa health center. Tapos, in-invite po ako dito. Pero hindi din ako sumama kaagad kasi nung time na yun, grabe yung doubts ko. Tapos biniblame ko yung Panginoon sa mga nangyari na bakit ako nagsasuffer ng ganito. Gano'n ka na rin katagal dito sa health center? 5 years po, Pastor. 5 years na. And then within 5 years na to, paano ka natulungan? Bilang isang OFW, paano ka natulungan ng health center? Napaka-importante sa aming mga OFW ang health center, Pastor, sa akin kasi dito ko po natutunan paano magpatawad, dito ko natutunan na paano mag-ipon sa sarili, isipin yung sarili, tsaka dito ko din natutunan na di solusyon sa problema ang mangutang kasi sa Saudi, Pastor, sa work ko for 7 years, talagang
humantong sa punto na cash advance ako sa amo ko for 5 months, 3 months, para lang Talagang mapadala utang. sa... Pero as of now, natutunan mo kung paano i-manage yung finances mo, budgetin yung pera mo. And how about yung depression? Kamusta na yung depression? Free na po ako sa depression. And para sa'yo, bilang isang OFW, gaano ka-importante naman yung health center na to sa kapwa mo OFW? Napaka-importante ang health center, Pastor, kasi dito namin na-realize na kailangan namin na ma-deliver sa ganun na suffering, sa depression. Kasi grabe yung suffering ko. May depression, suicidal thoughts pa ako. Munti ka na akong tumalon. Tapos 2 times pa akong nag-suicide. Sa tingin mo, so, especially sa may mga mental na health problem, hindi baliw, pero yung mga taong may depression, maganda itong health center na to. So kung meron ka po ring depression, and then gusto mo rin pong lumaya, every day bukas yung health center natin. Feel free na bumisita sa health center natin para po mapagtagumpayan nyo rin yung mga hindi magandang sitwasyon na kinakaharap ninyo sa inyong buhay. Nandito po kami para tulungan kayo. Yung health center na to, lagi kaming tumatanggap ng mga taong na-depress, alam mo yung baon sa utang, ang daming pinagdadaanan. At siguro, ganyan rin po yung sitwasyon nyo. So feel free na i-visit yung health center natin. Maraming salamat po sa pag-special guest sa ating program. I believe marami ka pong natulungan sa kwento mo ng mga OFWs na meron rin pinagdadaanan. Sa next episode, samahan niyo po kami again para tuklasin yung kwento ng isa na namang OFW. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.